Good afternoon po sa inyo lahat. This is your moderator for today, Albert. Ito na naman po tayo sa Debaters Convention. Ang ngayon po ang ating pong topic. Ano nga pala yung pinaka natin ngayon pag-uusapan natin about the canon of the scriptures, right? Kung sino ang nagkanon ng Right. Bible. So yun po yung topic natin for today. Sino ba talaga ang nagkanon ng Bible? Ang Roman Catholic ba or sa posisyon ng ating kabilang panig na si Pastor Rosendo, Protestant ba? Tama ba, Pastor Rosendo? Agree ka ba dun sa topic? Hindi, basta patunayan lang nila na Catholic at nagkanon. Ganun lang. Agree ka ba ron, Denmar? Roman Catholic at nagkanon. Denmar? Yes. Agree? Okay. Yes. Alright. No, agree ako. Agree. Okay, so affirmative si Brother Delmar. So we will be using the same rules, yung DevCon rules. So hindi ko na i-brief yung ating mga debaters for today. Let's start. 10 minutes for Delmar. Just say when you're ready, sir. Okay. So, ayan. So, good afternoon, everyone. This is your brother in Christ, Brother Denmar Santiago, from the Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, the head chairman of the National Debating Team in Luzon. And ang pag-usapan natin is about sino ang nagkanon ng Bible. Pero bago yan, natin puntahan kung sino ang nagkanon ng Bible, alamin natin mula sa isang referensya sa Zondervan Pictorial Bible Dictionary, page 115, a biblical canon. No? Ang ibig sabihin ng biblical canon is a canon of scripture or a list of books considered to be authoritative scripture by the church founded by Christ. Kaya nga po, no, mayroong kaugnayan kung sino ang nagtatag nagkanon ng Bible sa simbahan, kung sino, yung Katoliko ba o yung Protestante. Kasi nga, yung Bible na yan ay ginagamit na scripture ng church na itinatag ni Kristo. No? So, sabi dito, the word canon comes from the Greek, no? From the Greek canon, meaning rule or measuring stick. Okay? So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ito yung ating batayan kung ilan. Kaya pag nakita ninyo sa rule, no, merong bilang, no, kung ilang centimeter, ilang meter, no. So, ganito rin, ilan ang bilang, no? For example is this. Merong dalawang kinds of biblical canon. Ang una ay proto-canon, na ang ibig sabihin ng proto ay una. Ito yung first list of books declared as inspired. Yung 39 books, no, yung tinatawag nating Septuagint, no? And the 20 books ng NT. Okay? Ang ikalawang kind is Deuterocanon. So, ang Deuterocanon, from the Greek, Deutero means second or 7 books ng OT at 7 books ng NT. No? So, ngayon, nalaman na natin yung patungkol sa definition ng canon. Alamin naman natin kung sino, no, kung sino ang nagkanon ng Bible dito sa ating topic, So una, ganito ang timeline natin, mga kapatid, no? Mula po dito sa first century, ito po first century po muna tayo, 50 to 150 AD, yan ang pagsusulat ng New Testament. Or dito muna pala, 70 BC, no, translation of the Old Testament books from Hebrew to Greek, known as Septuagint, by the 70 Jewish scholars, no? Yung mga Jewish scholars na to, mga kapatid, ay mayroon silang iba't ibang katawagan. No? Ano-ano ang mga pangalan ng mga iyan, Mayroong tinatawag, mga kapatid, na Yahwist. Alam niyo yung Yahwist? Yung mahilig sila sa Y, no? Kaya nga mayroong Yahweh, no? Mayroong Elohist, no? Ano ba? Ayan, Yahwist, Elohist, at marami pang iba, no? Pero walang Jehovah sa lumang tipan, walang mahilig sa J. Anyway, punta tayo dito sa 96 AD. Some letters of Paul were known to Clement the First, the Bishop of Rome, together with some from the words of Jesus. Okay?
So 100 AD, the council, no? Ayan. So it is a Jewish council which the canon of the Hebrew Bible had finished and finalized. 130 to 104 AD, no? Si Marcion, Bishop of Asia Minor, who went to Rome and was later excommunicated for his views, was the first record to propose a definitive, exclusive, unique canon of the Christian scriptures. Okay. So he thought that there were two gods. Ito, hindi ito. Kaya siya ay na-excommunicated, no? And 145 to 163 AD, si Justin Martyr, an early Christian apologist, mentioned the memoirs of the apostles, which called the Gospels. And 160 AD, si Tatian, the Assyrian, an early Christian theologian, composed a singular harmonized gospel by the weaving of the contents of the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, together with all along with the events present in none of this text. Okay, 185 AD, kay Irenaeus, bishop ito si Irenaeus eh. Okay, so he denounced the various early Christian groups that use only one gospel. In 200 AD, yan, talon tayo sa 200 AD, si Origen now accepted 22 canonical books of the Hebrew plus the Maccabees plus the 4 Gospels. Okay, 200 AD, punta tayo sa 215 kay Titus Flavius Clemens or Clemens of Alexandria, no, an early Christian theologian. So made use of an open canon in addition to books did not make it into the final 27 books New Testament. Okay. So yun yung katulad ng Barnabas, Didache, Clement, Revelation of Peter, Shepherd, the Gospel according to the Hebrews, no? So ayan. So ayun yung mga Detoro canonicals. Okay? 300 AD. Then eto, punta tayo sa pinakadulo. Kasi baka maubusan tayo ng oras sa dami niyan. Okay? Dito sa Collier's Encyclopedia Volume 4, no? Dito tayo sa page 117 na. Okay. Pinaka-final, ito sabi dito, no? Okay. The world owes common translation of the whole Bible, the Old and the New Testament, to the Catholic Church. Saint Jerome, who was adept in the scripture during his time, was commanded by Pope Damasus to launch an official translation. Ayan. So ang pinakaunang Bible, no, na i-translate ay sa pamamagitan ni Saint Jerome na isang Katoliko. Okay. So ayun na po, this is actually 4th century, 494 AD. Okay. So pagdating sa canon, no, ang Katoliko ang siyang nagkanon ng Bible, no, mula pa noong first, no, nakita nyo kay Irenaeus, no, hanggang dito kay Eusebius ng 333 AD, recorded his own New Testament canon, which includes the Holy Quaternium of the Gospel, the Acts of the Apostles, the Epistles of Paul, the Epistles of John, the Epistle of Peter, the Apocalypse of John, the Epistle of James and of Jude, the second of the Peter, and the second and third Epistles of John. No, ayan. So, konti-konti na siya nabubuo at the time of Eusebius, no, nakita nyo. So, in 350 AD, no, si Cyril, Bishop of Jerusalem, included in his catechetical lecture the Gospel, the Acts, the James, 1st and 2nd Peter, 1st and until 3rd of John, Jude, and Paul's epistles. Okay? So 363 AD, the Synod of Laodicea was of the first synod that set out to judge which books were to be read aloud in the churches. Okay. So hindi yan synod ng mga Protestante. Ano pa nangyari before itong sinasabi ko 494 AD? Ano pa nangyari? Ang nangyari at the Synod of Rome 382 presided by Pope Damasus started the ball rolling for the definition of a universal canon. It listed the New Testament books in the present number and
order. So kami ang nag-compile nga talaga niyan. Ano? Hindi yan maagaw ng kahit sino. Okay, 393, the Synod of Hippo. Yeah. So accepted the present canon of the New Testament. So 393 meron ng canon ng New Testament, no? 397, the Third Synod of Carthage. Oh, refined the canon for the Western Church or dito sa Rome, no? Okay. And 405 AD, no? Pope Innocent I ratifies the canon defined by the Synod of Carthage. Kita-kita naman ninyo in the history, no? Na ang Katoliko talaga ang nag-compile, nag-ratify, nag-translate. Saan natin mababasa yan, mga kapatid? Yung binabasa ko, ibibigay ko sa inyo ang reference. Ang reference, mga kapatid, ito, hanapin ninyo itong mga book na ito, ha? Yung Our Catholic Faith Manual of Religion ni Louis Moreau, The Catholic Encyclopedia ni Robert Broderick, and Time's up. Webster's Time's up. New World. Time's up. Okay. Maraming po salamat. Yan po si Brother Denmar ng Roman Catholic Church. Once again, meron po tayo nagaganap na debate. Para po sa mga bago pong pasok, let's make sure na tayo po ay nakamute all throughout the debate out of respect for our debaters. And ang topic po natin for today is all about sino ba talaga ang nagkanon ng Bible? Is it the Catholic or sino nga ba talaga? Alright? So napatunayan nga ni Denmar yun sa kanyang affirmative stand kanina. Ngayon naman, dadako po tayo sa 7 minutes cross-examination ni Pastor Rosendo po sa kabilang panig. Pastor Rosendo, are you ready? 7 minutes? Yeah, ready. Okay lang po Sige po, go ahead. Sige po, magtatanong na po kayo. Okay, ilang minutes yung tanong ko? Ilang minutes? 7 minutes po. 7 minutes. Okay, unang tanong ko, no? Accept pa ba na yung canon ay yan ang standard ng rule of faith, doctrine, and practice of true Christian believers? Oo, tanggap ko yan. Sabi diyan, ang canon, no, ay authoritative scripture of the church founded by Christ. Okay? Ang church founded by Christ ay Katoliko, hindi Protestante. No? Next question. Okay, Next question. second question. So, accept mo since na yan ay standard ng rule of faith, doctrine and practice, ibig sabihin, accept mo na inspired yan, yung canon. Yes, it is inspired because of the Holy Spirit descended upon the church, no? Kasi walang ibang church na pinagdapuan o pinagbagsakan ng Holy Spirit at the time of the Pentecost kundi mga Katoliko. Kaya nga kami ang nag-compile ng Bible. Walang ibang church na nag-compile niyan. Next question. Next question. So accept mo yung 2 Timothy na 3:16 na ang author ng Bible ay ang Holy Spirit? Yes, no? Accepted natin na ang author ng Bible ay ang Diyos. Pero may tagagawa siya, may writer, may nag-compile, may nag-canon, at may nag-translate. No? Kaya ang claim namin na dapat mong pamalian na hindi kami ang nag-canon ng Bible. Time's up. Next question. Okay. So accept mo na ang ang Bible is a word of God. Yes, oo. Bible is a word of God, no? Pero hindi yan ang topic natin eh. Ang topic natin
Tanungin mo ako kung sino ang nagkanon ng Bible. Next question. Okay. Tatanungin kita sino nagkanon ng Bible. Ang nagkanon ba ng Bible ay ang Diyos o ang Roman Catholic? Okay. Ang Bible ay, ang nag-author niyan ay ang Diyos. Pinagkanon ang Roman Catholic Church, hindi Protestant Church. Next question. Okay, next question. Ulitin ko yung tanong ko. Accept mo ba na ang nagkanon ng Bible ay ang Diyos o ang Roman Catholic? Ang sabi ko, ang Roman Catholic ang nagkanon ng Bible. Ang Diyos, author ng Bible, pinagkanon ang Roman Catholic. Yun nga ang aking tinitindigan. Patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ang nag-compile at nagkanon ng Bible, hindi Protestante. Next question. Next question. Okay, next question. Talaga bang hindi mo ibibigay ang glory sa Lord na ang Lord ang nagkanon ng Bible at hindi Roman Catholic? No, kasi according dito sa history, ang kanon ng Bible, no, na-canonize ng Katoliko, no? Yun ang aking tinitindigan. Ang patunayan mo, ang nagkanon ng Bible, Protestant Church. Next question. Okay. Accept mo na ang kanon ng ang Bible ang final authority, that the Bible is the final authority. Accept mo ba? Wrong. Wrong. Ha? Dahil sa Bible, no, may nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, there is an apostolic tradition, written and oral tradition. Next question. Next question. Accept mo ba na ang Bible is the final arbiter of truth? Mali na naman, no? It's not the only and final arbiter, no, kundi yung magisterium, no, na siya ang magi-interpret ng nilalaman ng Bible. Bible cannot interpret itself alone. Kaya nga binigyan si St. Peter ng authority. Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Next question. Question. Accept mo ba ng Holy Spirit lang ang pwede mag-interpret ng Bible? No, dahil binigyan nga si St. Peter ng authority over the church, no? And the church compiles and canon the Bible. No, Matthew chapter 16 verse 18 to 19. No, sabi ni Jesus, I will give you the keys of Next heaven. question. No, kung Next ano man, question, please. Accept mo na may possibility na mas jester yung pwede magkamali na interpretation ng Bible? hindi pa pwede magkamali ang interpretation sapagkat no yung mga pinagbigyan ng karapatang mag-interpret like the Pope and the bishops and the priests having the Holy Spirit descended upon them, Time's up. upon the church Next at the question, time of the Pentecost. Next question. Next question. Accept mo na sabi, no prophecy is of any private interpretation, but holy man of God was moved by the power of the Holy Spirit for the prophecy. I accept because it is written in the Bible. But however, Okay. Pastor Rosendo, again, this holy man, like St. Peter and the bishops, has given authority by Jesus to interpret the Bible. Now, Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Last question. Accept mo ba na yung holy man na magisterium ay hindi nagkakasala? Hindi naman talaga nagkakasala ang magisterium kasi ang magisterium, that is an authority, not a people, not a person. It is an authority of the church. Time na. It is an authority of the Pope. Time. Alright, maraming salamat po sa dalawa Question? nating debater. Tapos na po yung 7 minutes na cross-examination ni Pastor Rosendo.
And pupunta na po tayo sa pag-stand naman ng posisyon ni Pastor Rosendo sa negative side. Pastor Rosendo, are you ready for 10 minutes? Yes, sir. Okay po. Always ready. Go ahead. Okay, ang pinagano namin dito no ni Brother Denmark ay sino nagkano ng Bible. No? At pumayag nga siya na ang Catholic ba o ang Protestant, tinanggal namin yung Protestant. Basta sino nagkano ng Bible. At dito makita natin na define niya yung canon ay rule of standard or stick. Okay naman yun because that is one of the the meaning of canon. Pero nung tinanong ko siya ang canon ba ay ito yung standard ng faith, practice and doctrine. Inaccept niya rin. Nangangahulugan, accepted niya rin na inspired ito yung Bible. Dito medyo nagkabuhol-buhol na si Denmark. I'm sorry to tell it sapagkat hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng canon. Ang ibig sabihin ng canon, ang Diyos lang ang pwedeng mag-canon. Na ang canon, sinabi naman niya, na list lang ito ng books, pero inspired. Nangangahulugan, hindi pwedeng sino man tao ang pwedeng mag-canon nito. Nililis niya lang na yun ay inspired book. Na sila lang ang nagre-recognize na pinipili nila ito inspired, ito hindi inspired, ito inspired. So that is the list of inspired book. Kaya makita natin dito, hindi nagkakanon ang tao. Ang nagkakanon, because that is an inspired book, sacred book, na ang ulugan ng Diyos ang may gawa niyan, accepted niya man na Holy Spirit ang author, gumamit ng tao, and this is the Word of God. So nangahulugan, if this is the Word of God, and this is the work of the Holy Spirit, therefore, that is the standard rule practice, nakasulat na yon. Hindi Catholic ang sumulat ng Bible. Kaya hindi sila ang nag-canon from the word canon by itself. Sila lang ang nag-list kung ano yung pwedeng inspired o sacred book. Ang Diyos lang ang nag-i-inspired niyan. Accepted naman niya yun eh. So hindi niya talaga alam ang ibig sabihin ng canon. Pangalawa, nag-list siya ng lahat ng mga nag-canon dito, 150 AD nagsimula, at pagkatapos na ano pa siya yung canon of Ham niya, nabutal na ano pa siya nasa mid, nung sasabihin niya nagsimula 800 AD, Council of Ham, tumigil siya. Bakit? Sapagkat hindi niya nabanggit yung Council of Ham niya, Old Testament canon. Pumunta siya kagad sa New Testament canon. Yung kay Marcion, nakita mo, si Marcion nag-canon din. Pumili rin siya ng list of book, nangahulugan din si Marcion na nag-canon noon. Pinili niya lang yung canon o inspired o sacred book na ang Diyos ang nag-canon. O ganun din, sayang lang yung paghahayag niya, Itong mga 185, sila Origen, sila Clement, mga 200, 300, si Jerome ng 4th century, si Eusebius ng 300, si Cyril, Synod, nangahulugan, sila nagkanon ng sarili nila. Na books, ibig sabihin, pumili rin sila na akala nila na ito yung list of books na canon o inspired by God. Kaya hindi sila nagkanon, namili lang sila. Kaya hindi naunawaan ni Denmark ang ibig sabihin ng canon. Dito bumabagsak na yung argument niya. Bagsak na lahat ito. Kaya kung titingnan natin, hindi niya yung Old Testament, puro New Testament lang na list of book of canon ang binanggit niya. Bakit ayaw niya banggitin yung Old Testament? Kasi ando doon sa Council of Ham niya na canon na yung Old Testament noong 90 AD. Sa Council of Ham niya. Kaya hindi niya binanggit yun. At yung sa Council of Ham niya, hindi kasama ron yung Deuterocanonical na 73 books ng Roman Catholic. Kaya dito,
ano, no, tinanong ko, sino talaga, pinatatanong niya, sino talaga nagkanon? Ito ang aming, argument. Sino nagkanon? Tinanong ko, sino, ang Diyos ba o RC? Pinilit niyang RC. Sabi ko, hindi mo ba i-glorify sa Diyos na siya ang nagkanon? Hindi, kasi RC pa rin, kasi hindi niya alam talaga ang ibig sabihin ng kanon. Hindi naman RCC ang sumulat nito. Wala naman sinulat ang RCC sa Old Testament o sa New Testament na standard doctrine and practice. Ang Diyos ang sumulat no ng Holy Spirit. Kaya nung tinanong ko siya dito, na final authority ba ang Bible? Na, sa kanya hindi na final authority ang Bible. No? Oh, tinanong ko siya kung final arbiter of truth, hindi na rin daw. Ibig sabihin, sila raw ang nag-compile lang talaga, hindi nagkanon. Kasi, kaya nga sa kanila, hindi final authority, hindi final arbiter of truth, kasi hindi naman talaga sila nagkanon, hindi nila word of yun eh. Okay, sila nag-compile. Inaamin niya naman eh. Compilation lang, pero hindi canonization. Meron proper criteria of canonization. Ibig sabihin, canonization, saan ba sinulat yan? Sino ba sumulat yan? Kailan sinulat yan? Sinulat ba yan noong time ng mga apostle o time ng ano? Merong proper criteria ito. At hindi ito, kung papansinin mo, una, wala doon ang criteria ng RCC. Sino sumulat? Hindi RCC. Kailan sinulat? Hindi RCC sumulat. Saan sinulat? Panahon ba ng mga apostol o Old Testament? Ang mga prophet sumulat? Wala rin ng RCC. Kaya, makita natin dito, na hindi naunawaan ni na sila ang nagkanon. Pinipilit nilang sila ang nagkanon. Kaya nga ang Diyos ang nagkanon yan. Hindi ang RCC. Ngayon sana maibigay mo ng glory sa Diyos. Kasi kung hindi, ang inaanuhan mo, yung religion mo, ang tinataas mo, na hindi naman sila. Accepted yan. Sila naglagay sila nag-compile, sila naglagay ng chapter, sila naglagay ng verses, wala namang problema ron eh. Kaya nung pumunta siya dito kay Eusebius, 300 na Damacus, ibig sabihin RC na ang pumili niyan, Roman Catholic ang pumili niyan. Kaya dito makikita natin na namili rin ng Roman Catholic, pinili nila 73 books. Pareho lang sa New Testament, 27 books. Ang tunay na sa mga Christian, meron pang tinatawag na hindi kasama yung Deuterocanonical. Okay, tama yon, nakalagay sa Septuaginton. Kasi ang Bible, Hebrew, Tanakh, ngayon, tinranslate ito sa Greek, Septuagint, from 360, ngayon, nung Septuagint, dito nakasama yung tinatawag na na Deuterocanonical. Pero wala sa Hebrew Tanakh yun. Kasi, ibig sabihin, ang Old Testament ay natapos na sa Council of Hamya yaang canonization ng Old Testament. Puro New Testament lang binanggit niya rito eh. Wala siyang for Old Testament. Kaya nga yan, sasabihin nila yung Hamya, myth. Patutunayan ko na hindi myth yung Hamya. Kasi pag sinabi mong myth yung Hamya, at kasi hindi kasama rin yung Deuterocanonical, sasabihin nila RCC talaga nagkanon. Inaalisan nila ng authority yung mga Hebrew, na talagang mga rabay. Kaya yan, nakakalungkot. Sana maunawaan ni Denmark ang tunay na ibig sabihin ng canon. Ibig sabihin niyan, standard and rule of faith, doctrines at saka practice ng mga Christian. Walang sinulat yan Roman Catholic. Kaya hindi sila nagkanon yan. Siya nagsabi, rule or measuring stick. Ano yung sinusukat? Sinusukat dyan yung tamang standard ng pananampalataya. O kaya nga, sino nanukat? Sukat na yan. Inilagay na ng Diyos. Kaya makita natin, inspired yan. Sabi 2 Timothy 3:16, di ba? All scripture inspired by God. Sino nag-inspired? Roman Catholic? Hindi, ang Lord, ang Holy Spirit. And can be used for doctrine.
for ano, no, for to review, no? At sabing ganon, ano, to instruct so that the man of God could be na complete. Kaya dito, baguhin nyo na kasi, kayo mga RCC, ang paniniwala nyo na dito sa maling katuruan tungkol sa tinatawag na Time's up. canon of books. Time's up. Okay, thank Maraming you. salamat po, Pastor Rosendo. Ayan po, Happy New Year po sa inyo. Thank you for watching the Veterans Convention. Happy New Year. Yes. Happy New Year po sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po kayo nanonood right now. If you are watching this on replay, thank you for watching. Please share this video right now para po marami pa po makapanood po. Ngayon po, sa mga bago pong pasok, we would like to inform you na ito po ay one-on-one debate ng isang Roman Catholic na sa kabilang panig si Kuya Denmar at ni Pastor Rosendo naman po sa Born Again. Ang topic po natin for today is all about sino ba talaga ang nagkanon ng Bible? Roman Catholic ba ito o hindi? Ayan, so ngayon po pupunta na po tayo sa cross-examination naman ni Kuya Denmar. If you are ready, 7 minutes, just let me know. Okay. Okay, so tanong ko dito, Pastor Rosendo, according sa Council of Jamnia, no? May reference ka bang maibibigay na ang Council of Jamnia ay existed? Meron o wala? Meron naman. Hindi naman ako magsasabi na walang walang tinatawag na reference, ano. Meron sa Wikipedia, tingnan mo. Meron din sa mga books, mga authors, na meron references sa Next Council of question, Jamnia. please. Na yun Next ay question. tunay. At Next hindi yan sa question. myth. Okay, so kino-confirm mo na ang reference mo na para sabihin na Council of Jamnia ay existed ay ang Wikipedia. Tama po ba? Tama o mali? Tama, at hindi rin Wikipedia. Meron pa yung Encyclopedia Britannica. At meron pang ibang mga author na mga historical Hebrew na talagang Hebrew history. Makikita Time. mo ron. Meron talaga, Next question, nag-exist talaga yung Hamya. Okay. So tanong ko naman, no? Sunod na tanong follow-up. So sabi mo, meron kang basihan sa Encyclopedia Britannica. Anong pahina? Anong pahina na nagsasabi na ang Council of Jamnia ay existed sa Encyclopedia Britannica? Sabi ko naman, wala ako sa office ko pinagbigyan lang kita pinauna ka naman yan, wala ako sa office ko. Pagdating ko sa office ko, bibigay ko sa iyo lahat yan. Unahin mo na yung So wala. Wikipedia. So wala ka may bibigay ngayon. Meron tingnan mo, nasa yan. Ngayon, so balikan mo ako kung wala. Okay. Sige. So eto, no? Tinatanggap mo ba na itong sinasabi ng the early church ni Henry Chadwick, page 42, na ang sabi dito, the conclusion that there was no rigidly closed canon in Judaism in the 1st and 2nd centuries AD. Ito ba tinatanggap mo ba ito o hindi? Hindi, mali yung reference mo. Mali yung reference mo. Next question. Okay, ang sabi mo mali ang reference ko. Okay. So, paano mo nasabi na mali yung reference ko na the early church by Henry Chadwick? Sabi ko nga, the early church believed that there is a Council of Hamya na nag-exist na yung Hebrew Old Testament na nakinano nito sa Council of Hamya 90 AD. Yan ang isang na before the New Testament was canonized. Time. What's Next made question. okay. Next question. Okay. So ngayon, ang next question ko, no, saan reference natin mababasa o mahahanap na noong panahon ng mga Hudyo may closed canon na ng scripture?
Makita mo nga yan sa sa Council of Hamya, may history doon. Ang isa sinabi doon na yung time na yung Holy Land na ay nawasak noong 70 AD, yung lugar na Yavne, o yan yung tinatawag na Holy Land, na Hamya, Time. humingi Next sila question, sa please. Roman Empire, no? Next question. Okay? Okay. So, okay. Sabi ko, ulitin ko ang tanong ko at iibahin ko ang saang mababasang aklat o referensya kahit sa internet, no? Mababasa na mayroong closed canon, no, nung panahon ng mga Hudyo. Sabi mo sa references, Wikipedia ka, hindi pa close canon ng panahon na yon ng mga Christian. Ibig sabihin, yung Old Testament, meron na. Kaya hindi pa close sa Time. Christian Next question, time. please. Okay, next question. Ang Protestant Church ba nagkanon ba ng Bible o hindi? Wala akong diniscuss dito about Protestant, tinanggal natin sila Kasi hindi naman kahit na Protestant hindi nagkanon meron lang Okay. silang list. Mali yung question mo. Meron lang silang list. Pero Okay, hindi sila sige. nagkanon. Next question. So puntahan natin yung definition ng canon. Ano para sa iyo, Pastor Rosendo, ang ibig sabihin ng canon? Well, ikaw na nagbigay niyan list of books. Yung unang binanggit mo na ang canon is a list of books, rule or measuring stick. Accepted ko naman yon at tinanong ko naman sa iyo kung accepted mo rin na yung canon ay yung rule o kaya measuring the stick ay yung tinatawag na inspired Time. books Next question, please. of doctrine. Next question. Okay. Okay, next question. Okay, next question, Pastor Rosendo. No? So tanggap mo na ang canon pala ay list of books considered to be authoritative scripture by the church founded by Christ. Ngayon, ano ang church na itinatag ni Kristo na nagbe-base dito sa list of books? Marami. Unang-una, yung Catholic, which is divided yan into Roman Catholicism sa Latin Rites, sa Rome, at yung Greek Orthodox doon sa Eastern Rites. Pareho sila. Time. At Next the same question, time, please. meron pa rin mga existing Next Okay, groups. next question. So sinasabi mo na maraming itinatag na church si Kristo. Okay. So ilan ba ang tinatag? Marami o isa? Hindi ko naman sinabi maraming itinatag Ikaw lang nagsabi niya na maraming itinatag. Isa lang tinatag niya. Time. Ang sabi ko, Roman Catholic. Time na At po. saka Maraming pong Orthodox. salamat. Maraming pong salamat. Ayan po, dyan po nagtatapos yung ating pong first stand and first cross-examination ni Denmar. Alright, pupunta na po tayo sa rebuttal sa affirmative side. 10 minutes, Kuya Denmar. Just say when you're ready. Okay. Sige, ready. Okay. Medyo natatawa ako kay Pastor Rosendo. Bakit? Kasi ito mga kapatid no? Dito po sa the early church ni Henry Chadwick. Si Henry Chadwick po hindi Katoliko So, dito po sa page 1040, sabi dito, there is no evidence that any list of books was drawn up at Jamnia. So, walang council na nangyari sa Jamnia na nag-determine ng canon of the Old Testament. So ngayon, ano ang sabi ng mga historians? Dito po sa New Jerome Biblical Commentary, sabi dito, there was no closed canon of the scripture in the time of Jesus. The conclusion that there was no rigidly closed canon
in Judaism in the 1st and 2nd century. Means that when the church was in its formation period and was losing the sacred books of the Jews, there was no closed canon of the church. Oh, may maingay. Oo. So, ayun, no? Wala pang closed canon ang church at that time, ano? Bakit? Kasi una, mga kapatid, no? Ang ginagamit lang ng mga Hudyo noong panahong iyon ay yung mga aklat ng ibang sekta ng Judaism. No, wala pa talagang closed canon. So merong mga list of books ang mga Saduceo, may list of books sa mga Pariseo, may mga list of books ang iba't ibang mga sekta ng Judaismo, pero wala pang closed canon para sa Christian Church. Wala pa. No, kaya halata na nagsisinungaling yung ating kausap. No, ano pa sabi dito? Part of the evidence they present is the existing of deuterocanonical books and the Qumran scrolls or Dead Sea Scrolls. So, in these scrolls, found parts of the three deuterocanonical texts giving the expression that there was a very little distinction between a closed canon and all other texts. So, yan yung sinasabi ko, no? May iba't ibang mga klase ng mga list of books, no? So, wala pa talagang canon. So, yan po, wala pa talaga. Okay? So, sa Council of Jamnia, walang council na naganap doon, although existed yung Jamnia. Hindi natin nire-reject yun, no? So, ngayon, ang i-rebat pa natin kay Pastor, itong magde-define niya ng canon. Ito daw ay kinano ng Holy Spirit. Ayaw niya ng patunayan na yung Protestant ay nagkano ng Bible. Ayaw niya na. No? And just daw ang Holy Spirit. Paano yun? Paano yun? Pastor Rosendo, gumagamit ka pala ng Bible na kinanon ng Catholic Church kasi hindi nagkanon ng Protestante. Ang debate natin, sino ang nagkanon? Kung hindi Katoliko, sino? Sabi mo, Diyos. No? Nanapan kita ng reference, sabi mo, Wikipedia. Wala naman magkakatiwala sa Wikipedia. Ako nga, kaya kong i-edit yun no? So, pag sinabi natin canon, ulitin ko, it is a measuring stick. No? Measuring stick kung ilan yung books, no? Kaya nga sabi diyan, the word canon when applied to the sacred scriptures refer to the text listed of the Bible, authoritatively declared by the Catholic Church. Ano na? Ano, Pastor Rosendo? Ayan, the early church, no? Gusto mo ng page? Ito, hanapin mo. Page 1041. Ulitin ko ang basa. Ulitin ko. Ano daw ang canon? Basahin natin. Sabi dito, ayan the Greek word canon when applied to the sacred scripture refer to the list of books of the Bible authoritatively declared by the Catholic Church. Napakaliwanag yan. Hindi ko pinutol yan. So ngayon, ang Catholic Church ang nagkanon ng Bible. Ginamit ng Diyos ang Roman Catholic Church para i-canon yung Bible na meron kayo. Tandaan nyo yan, no? Ano pa basihan natin na ang Katoliko ang nagkanon ng Bible? No? Doon pa lamang sa ating sinasabi, si Eusebius, si Cyril of Alexandria, no? Si di ba yung mga nabanggit ko na mga church father, si Justin Martyr, no? Yung mga tao nga, mga Katoliko yun. No? Walang Protestanteng nagkano ng Bible noong 1st hanggang 4th century. Kami ang nag-compile, kami ang nagkanon, kami ang nag-translate. Kaya may Bible kayo. No? Ayan. So, kitang-kita, no? Ito pa, no? Yung Nag-Roll Universal
Encyclopedia, Volume 4, page 117. Ano sabi diyan, no? After a critical scrutiny, the Catholic Church accepted and proclaimed the work as the common compilation, canonization, and translation of the Bible. Kita mo, Pastor Rosendo, kahit ang encyclopedia, umaamin. Bakit ikaw ayaw mong aminin? No, napakarami na nating binigay na reference. Ikaw wala ka reference, puro kwento. No? Ayan. So next natin, ano ba nangyari? A Protestant, actually, wala silang kinanon. Ano ang ginawa ng Protestant? Eto, basa tayo from the history ulit. Sabi dito sa history, pakinggan mo, Pastor Rosendo, para matuto ka ng pag-aaral ng Bible. Ito, in the early church, no? Page 42. Anong sabi diyan sa page 42? Ito sabi, no? Okay. Ito, ha? Para kung alam mo kung ano ginawa ng Protestants, nagbawas sila ng Bible, ay nagbawas sila ng books of New Testament, no? Ayan. Katulad ni Martin Luther, no? Tinanggal nila yung mga books sa Bible. Ayun ang ginawa lang ng Protestant, hindi sila nag-canon. Oo, hindi kayo nag-canon. Kaya nga hindi mo maitayo na kayo ang nag-canon ng Bible. Kasi hindi mo matatayuan yan. Alam mo yan nasabi dito. Basahin na natin. The Protestant accept 27 books of the New Testament. And yet, not the 46 books of the Old Testament. No? Tinatanggap nyo, daw dito, yung 27 books of the New Testament, pero yung 46 books of Old Testament defined by the same council, hindi. Ano ginawa ni Martin Luther? Was simply a turn Martin Luther had to take to justify his break off from the 1,500-year-old church tradition. Yeah. So kita mo, no? So there is no reason to dispute or to reject, no, that the history basis that the Catholic Church nagkanon ng Bible. Okay? So ano pa? Ito, so talaga pasurosendo. Sasabihin mo na naman, kami yung tunay na Katoliko, no? Ang tunay na Katoliko, no, sa totoo lang, yan ay may Santo Papa. Yan ay may council. Kaya nga, 'di ba, at the 382 si Pope Damasus. Kasi Pope Damasus, no, ang nagpatawag ng council, no, to determine, to ratify the final canon of the scripture. So, kung walang Katoliko, walang Bible ang mga Protestante. No? So, next natin. Marami kang i-rebat, Pastor. Ha? Kaya, mag-research ka na. O, yan o. Sabi pa dito. Yan. So, most scholars date the New Testament books to various dates between 75 AD to 150 AD depending on the book, no? So, the authors of scripture writing in Greek Time's up. cite the Septuagint Time's up. version. Brother Denmar. So, yeah. Maraming salamat po, Brother Denmar. Ayan, kung naririnig nyo po, medyo nagsisimula na po ang bagong taon sa amin, sa background. Meron na po kami mga tugtugan. So, just bear with me, guys. Maraming salamat po sa mga nanonood po ngayon, sa mga kasama ko sa GC. Happy New Year, advance Happy New Year. Maraming salamat po. Meron po tayo nagaganap na debate today, and if you are watching this on replay, Happy New Year sa iyo. I-share mo tong video na to. And ang topic po natin for today is all about ang Roman Catholic ba ang nagkaroon ng Bible. Ayan. So ngayon, pupunta na po tayo sa second cross-examination ni Pastor Rosendo. Go ahead, Pastor. 7 minutes.
Pastor Rosendo? Nakamute ka, Pastor. Nakamute. Unmute lang po Nakamute, tayo. nakamute. Pastor Rosendo. Sorry. Go ahead. 7 minutes, sir. Tanong ko sa iyo, yeah, thank you. Tanong ko sa iyo, yung iyong reference dito, ilan yung kinanonize ni Origin? Ilang books yung kinanonize ni Origin? Ng 200 AD. Walang kinanonize si Origin. Pinili. Pinili lang ni Origin. Pinili niya lang, wala siya kinanonize. Oh, ang sabi dito, 280 accepted 22 canonical books of the Hebrew plus Maccabees plus the 4 Gospels. Oh, Time? Okay. Next question, please. 22 canonical Next books. question. Ilan ang kinanon ni Clement? Ilang books ang kinanon ni Clement? Ang pinili, no, hindi kinanon. No, pinili ni Clement, no? So ang pinili ni Clement, sinasuggest niya, no, na mayroong 27 book of the New Testament, no? 27 book of the New Testament. Okay? Ilan ba yung sabi mo, 24 yung iyong unang sinabi o 27? Alin ang tama? 27 yon, 27. Oh, So mali yung mo, accepted mo, mali yung resources mo na 24. oy, wala akong 24 sinabi, 27 sabi ko. Review natin sa mo. Okay. Next question. Bakit pinili ni Origen at na Clement na ginamit mo pinili at hindi kinanon? It's because they are the theologian and the bishop of the church. Kaya tinatanong sila ng council kung ano ang pinipili nila na scripture na idadagdag sa canon, sa closed canon. Because they are Time? Next question, please. theologian, Next question. doctors of the question. church, Next question, bishop, please. no? Next question. Ang protestante, walang Maliban authority. sa kila Clement at saka Origen, kila Marcion, meron pa bang ibang nagkanon nito at namili ng books? Si Eusebius, si Si Justin Jerome. Martyr. Oh, si Cyril, Bishop Okay. of Jerusalem. Okay. Saglit, So, saglit, lahat sila saglit. hindi Moderators nagkanon? time, moderators. Saglit, moderators time lang. Saglit. Hindi, nagpili lang. Moderators time muna, Okay. saglit. Moderators time. Pastor Rosendo, pag nagtanong po tayo sa kanya, hayaan natin siya sumagot lang kahit up to 20 seconds para mapaliwanag niya yung posisyon niya. Okay, sorry, akala ko kasi tapos na eh. Go ahead. Pag gano'n na siya, period eh. Go ahead. Okay. Next question, please. So, ang tanong na yung bang mga reference mo, katulad ni, binigay mo, katulad dito, nila Jerome, siya ba ay Roman Catholic, si Jerome? Hindi ang Roman Catholic. Wala akong Catholic Ano siya? book na ginamit. Wala akong Catholic book na ginamit. Ano si Jerome? Roman Catholic? O Catholic? Hindi. Ano lang yan? New Jerome Bible Commentary. It's a commentary named after Saint Jerome, but it's not Catholic. Okay, may binanggit ka nga na si Jerome din noong 4th century. Ano ba siya? Oh. Catholic? Non-Catholic? Yes, Roman Catholic si Saint Jerome. Inutusan siya ni Pope Damasus na i-translate ang Bible. Okay. So, yung mga historian mong binanggit dito, reference, Hendricks, ay mga Catholic, ano? Yes or Ay no? hindi, wala nga akong Catholic reference na ginamit. Wala. Next question, please. Yun yung Jerome, hindi ba Catholic yan na na reference? Yung New Jerome Biblical Commentary, it's a commentary. No, hindi Katoliko ang nag-ano yan. Oh. Okay.
So, dito, ano, no? Banggit ka ng ano, accepted mo ba yun na hindi natin pag-uusapan yung Protestant dahil inalis natin yun sa ating ano? Ay, Sa hindi ating, natin hindi debate? natin hindi na natin pwedeng aalisin 'yon. Sapagkat ikaw ay nakatayo ka sa relihiyon na born again, evangelical na sumulpot lang dahil sa pagpoprotesta ni Martin Luther. So dapat itatayo mo 'yon. Hindi ba accepted natin? Pinaalis ko yung Protestant. Hindi nga Accepted mo ba accepted. yun o hindi? Hindi. Hindi mo na accepted ngayon. Kanina accepted mo. Okay lang. Wala akong ina-accept. Okay. So, yung word dito, nasabi natin, ano, yung canon, ay, sabi mo si Pope Damasus, ano, nag-ratify nitong canonization. Ha? Yes, Accepted mo ba yung 382 Pope AD. Damasus? Ha? Accepted mo Yes, na Catholic 382 ito? AD. Okay. Yes, Roman Catholic. 382 AD. Ang nag-ratify at nagkano ng Bible. So, ibig sabihin, ang canonization yun ng Bible ay kay Pope Damasus lang nung time na yon. Yes, kaya nga ni-ratify na may closed canon na, no? Nung 3rd century. Accepted mo na yung lahat ng reference mo, puro New Testament, walang Old Testament. Meron! Meron akong binanggit na si Jowen. Meron! Ha? Meron akong binanggit. Accepted mo na Pastor accepted Rosendo, mo na Septuagint ay Pastor hindi Rosendo? Old Testament? Pastor, i-remind kita ulit, let him finish to answer your question. Kasi hindi namin nakukuha yung buong, diwa ng Thank you. sagot niya. Ano po yung, ulit po yung tanong. Okay. Ulit yung tanong. Accepted mo na yung Septuagint ay hindi Old Testament. Ang Septuagint ay part of the Old Testament, Pastor Rosendo. Accepted mo ba na ang Septuagint is a Greek translation of the Old Testament original of the Jewish Tanakh? Yes, no, Greek yan, oo. So accepted mo that the original Old Testament is a book of the Hebrew. Yes, kaya nga ang mga Sadducees, mga Pharisees, no, meron silang iba't ibang list of books, no. Pero wala pang closed canon ng Time's up. Hebrew noon. Time's up. Marami pong salamat. Okay. Diyan po nagtatapos yung second cross-examination ni Pastor Rosendo for Denmark. Pupunta na po tayo sa 10 minutes second rebuttal stage natin. For Pastor, Rosendo naman. Pastor Rosendo, 10 minutes if you're ready. Okay, si Denmark ay walang binabanggit talaga sa canonization of Old Testament. At yung Septuagint, sinabi niya, Old Testament daw yon. Hindi, ang Old Testament na Greek ay Tanakh. The Septuagint is only a translation from the Greek, from Hebrew to Greek. Kaya yan, makita natin, dito rin, inaccept niya naman na itong mga reference niya sila Marcion, ito si Raul Origen, si Clement, si Jerome, si Eusebius. Nung una, reference niya ito na nag-canonize daw. Nung tinanong ko na kung nag-canonize ba sila ng 22 books, 24 books at iba-iba, pinili lang daw. Makita mo talaga hindi nauunawaan ni Denmark na ginawa niya reference ito. Na nagkanon daw si Origen ng 22 books, nagkanon si Clement ng 24 books, si Jerome nagkanon, si Eusebius nagkanon. Lahat ito sinabi niya nung una nagkanon. Pastor Rosendo, moderator's time saglit. Pinost ko yung time mo. Sir Rodson, okay lang, pakimute lang po muna tayo. Mute lang po muna tayo kasi naririnig kayo sa background. Brother Nash, pakimute naman po yung mga hindi nakamute.
Brother Nash? Brother Nash? Nakikiusap lang po ako kay Brother Rotzen. Pwede po ba mag-mute po muna kayo kasi meron pong ongoing debate right now. Ayun po. Sige po, tuloy po, Pastor Rosendo. Okay. Ulitin ko, no? Pinresent niya ito na nagkanon daw nung una, sila Origen, Clement, Jerome, Eusebius, may 22 books, may 24, may 27. Abay, nung binalikan ko siya na nagkanon sila, hindi raw at pinili lang daw nila. Yun din na Roman Catholic. Hindi sila nagkanon, pinili lang nila yung mga books na already canon books. Ang tawag dito, canonical books. Ano ibig sabihin ng canonical? Canon books. Kaya yun sa kanila, Deuterono-canonical books. Ibig sabihin nun, additional sa canon. No? Kaya sacred books yun eh. Sino bang pwede gumawa nito? List lang sila. Kaya hindi naunawaan talaga ni Denmar. Ayaw niya ibigay ang glory sa Diyos. Ang gusto niya lagi, ang glory sa kanya o ang glory sa Roman Catholic. Which is not true. No? Lahat naman ng sinabi niya about canon, abay, standard nga, rule. No? Ibig sabihin, measuring about doctrine, faith, and practice. Inspired yun, ang gumawa talaga nun, ang Diyos. Ang nagkanon, because that is the Word of God, that is inspired, the Holy Spirit, ang author, sinabi ko na nga, abay nung nag-second stance siya, aba puro mga Catholic, no? Yung kanyang mga binigay na rito, nasabi, wala pa raw list na closed canon, wala pa raw closed canon. Eh sinabi ko nga sa ham niya accepted naman pala niya yung ham niya, sabi niya, yung ham niya, accepted ko yun. O, di kung accepted niya yung ham niya, may nangyari sa ham niya. Ang sabi nga ganon, yun ay, mayroong mga nagpatutuo niyan unang-una si Gretz ng Ryr, yung great historian, no? Ang sinabi niya na yung finalization stage of canonization was in ham niya. Mababasa mo yan sa Habe, no? Kaya makita natin dito, mayroong mga kasama mga umattend. Na? Sino mga umattend? Si Rabbi Akiba, si Rabbi Sakel, na mga Sanhedrin. Nagsulat yun sa lista, yung Bet Dia. Kaya ito, makikita natin na meron talagang background na may ham niya. At doon nila ay kinanonize yung Old Testament. Bakit nila tinatanggihan yung Council of Hamnia? Kasi naman, para maano natin na ang talagang nag-canonize si Eusebius, nag-ratified. At nung time lang na nagkaroon talaga, sa Roman Catholic yun no? At sinabi nila sila nag-canonize. Wala naman akong problema yun kung sabihin nila sila nag-canonize nung kanilang Roman Catholic na Bible Kaya lang, wag nila sa atin na kung wala Roman Catholic Bible, wala na tayong Bible. Hindi totoo yun. Meron pang ginawa ang Bible na hindi based doon sa Latin Vulgate. Yan, saka namin pag-uusapan yon. Pero kung titingnan natin dito, na talagang meron na Council of Hamnia, historical ito. Kung titingnan mo, kahit na doon sa merong school noon na sinabing ganon sa Rabbinic Judaism na nagtipon-tipon, dinepend nila yung canon of the Hebrew Bible. Sino ba yung Roman Catholic na sila ang magkakanon ng Hebrew Bible? Hindi naman sila mga Hebrew. No? Kaya makita natin dito, hindi totoo yun na sila nag-canonize ng Old Testament. No? Kaya dito, natin, na noong time na yon, na meron nagpatotoo, pero ni-refute nila ito kasi meron silang ginamit kasi itong mga nagpatotoong ito, sila Gretz, ay 18th century pa. Pero nung may nag-refute nito, 1600 lang. Sino mga nag-refute nito? Si W.N. Christie. Yan yung first na nag-refute nito
na wala raw at yung Council of Ham niya ay ano raw, myth. Na? Kailan natin ni-refute ito? 1960. 1960, 1800 yun, ni-ratify na yun. Talagang nagkaroon ng meeting. Tinestify yun ng sa Talmud. Ano ba yung Talmud? Makikita natin doon na yung Talmud ay central text ng Rabbinic Judaism. Makita natin dyan na kahit na sila, nila na totoo yun, na collection of writings na dito sa Talmud na meron talagang nangyari na Council of Hamya. Kaya huwag na nila ipilit na Old Testament na hindi naman sila ang writer, hindi sila ang author, sasabihin nila sila nagkanon. Hindi, ang Diyos ang nagkanon yan, sila lang ang naglisting. Pinili lang nila yan, nilist nila, dinagdag yung Deuterocanonical sa Old Testament, at sabihin na nila, sila ang nagkanon. Kaya hindi alam talaga ni Denmark, ibig sabihin ng kanon hanggang ngayon. Tapos na yung aming debate, pero hindi niya pa rin ibigay yung glory sa Lord. Na ang Lord, siya ang author, siyang sumulat para maging standard, rule, practice, and doctrine ito. Hindi Roman Catholic ang nagbigay ng inspiration nito. Hindi sila ang sumulat nito, hindi sila ang nagkanon nito. Yun ang ibig sabihin ng kanon. Nag-inspired talagang gumawa ang Lord lang ang talagang nag-inspired ayon sa 2 Timothy 3:16. Wala nga siya mapakita na verse sa Bible na Roman Catholic ang nagkanon na nag-inspired. Meron 2 Timothy 3:16, bigyan niya akong talata na 2 Timothy 3:16 na ang inspired nito o nagkanon nito, ibig sabihin din na canonization standard rule practice of faith, inspiration ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, yun ang rule o measuring rod. Ang Word of God ang measuring rod. Hindi ang Roman Catholic ang measuring rod. Ang Word of God, which is the final authority and which is the arbiter of truth. Ayaw niyang tanggapin na final authority ang Bible. Ano ba yan Denmark? Ayaw niya tanggapin na final arbiter of truth. Ang gusto niyang truth, magisterium. Ang gusto niyang final authority at infallible, magisterium. Tinanong ko, pwede ba magkamali magisterium? Ay, hindi raw pwede magkamali. Therefore, infallible. Meron bang taong infallible? Kahit si Peter, hindi infallible Ginawa nilang infallible. So, hindi mo mapapatunayan na Denmark, kahit na anong gawin mo, yan, give the glory to God na siya lang ang author, nag-inspire, sumulat, pinasulat niya yan, kahit na yung sumulat niyan, hindi sila nagkanon. Kahit na ang sumulat niyan, si Pablo, hindi siya nagkanon. Kahit na sumulat niyan si Matthew, Mark, Luke, John, hindi sila nagkanon. Ibinigay lang ng Holy Spirit sa kanila as rule or measuring stick yung very word of God. Kaya maunawaan mo sana yon. Give glory to God. Huwag yung hawakan natin relihiyon natin. Bigyan mo ako itong huli. 2 Timothy 3:16. Yung Biblia yan. Standard rule of faith. Yan yung canon. Inspired. Yan ang canon. Ibig sabihin ng canon. Yan. At sabing ganon, all scripture is inspired by the Lord, by the Holy Spirit, and can be used for doctrine, for refute, for correction, for instruction, that the man may be perfect towards God. Yan. Kaya ang Time's up. canon, Salamat ibig po. sabihin ng Thank you po, inspiration. Pastor Rosedo. Thank you po. Okay. Maraming Thank you. salamat po. Ayan po, ngayon po dadako na po tayo sa cross-examination naman natin ni Kuya Denmar para kay Pastor Rosendo. Kuya Denmar, are you ready? Kuya Denmar, mag-mute ka po. 7 minutes. Kuya Denmar. Kuya Denmar. Yan, habang inaantay natin mag-unmute si Kuya Denmar, thank you for watching this debate for today. Ngayon po, meron po Yes, tayong nagaganap na ready. one-on-one debate. Ayun po,
Bumalik na po si Kuya Denmar. Before we proceed Oh. to Kuya Denmar, we just would like to inform you guys, so mga nasa dito, Okay. mga bagong pasok po, meron po tayong So, ongoing debate. Ang tanong natin sa iyo, Pastor Rosendo, Wait lang, Kuya Denmar. Wait lang po. And, oras. binibigyan kita ng pagkakataon ulit, no? Magbigay ka sa Nawala siya. Naglalag siguro siya. Antay lang natin siya makabalik. Medyo naglalag si Denmar. Ayan. So once again, if you're watching this on replay, thank you for watching Debaters Convention. We would like to greet you a happy New Year. Oo. Alright. Pakiulit yung aking time. Right, sure. So, yeah, nalaglag lang po si Kuya Denmar. Now, he's back. So, back to you, Kuya Denmar. 7 minutes. Go ahead. Okay. Denmark, Happy New Year. Okay. So, tanong natin, Pastor Rosendo, ulitin ko, no? May maibibigay ka bang referensya na nagsasabi na ang Council of Jamnia ay nag-exist? Meron o wala? Redundant na question. Sinagot ko na yan, meron. Nasa Wikipedia para makita mo kagad. Hanapin mo sa Wikipedia. Okay? Dinasa ko na yung mga Okay. ano rito. Okay? So, Next okay, question. please. ngayon, ito na lang ay tanong ko sa iyo, Pastor Rosendo. Ito na lang itanong ko sa iyo. So, tinatanggap mo na ang canon ay list of books na authoritative writings of the church founded by Christ. Tinatanggap mo o hindi? Tanggap ko na ang canon ay list of sacred book from the word canonization. Sacred book. Mga sikradong book na yan, wala na pwede magkanon dyan kundi ang Diyos. Kasi word of God yan. Yung ibig sabihin ng canon. Next question, So, please. kung tinatanggap mo na ang canon ay sacred scriptures or list of books authoritative na basis of faith of the church founded by Christ, what is the church founded by Christ? Ano ang simbahan na itinatag ni Kristo? Well, walang pangalan na simbahan na tinatag niya. Nung sabi niya kay Peter, "Thou art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it." Matthew 16:18. At wala siyang binigyan ng pangalan kung anong pangalan ng kanyang church. Next wala. question, please. Next question, please. Okay. Next question. Okay. So ngayon, according to history, no, Pastor Rosendo, ayon dyan sa Wikipedia mo, anong church ang pinersecute noong 70 AD? Kasi may binanggit ka 70 AD kanina eh. Anong church ang pinersecute ni Nero noong 70 AD? Well, ang pinersecute ni Nero ay Christian church. Mga born again yon, members. Christian church. Doon sa Acts 11:26, tinawag silang Christian. Nung una, ang tawag sa kanila ay mga banal o saint. Kaya lang nabago doon sa Acts 11:26, Christian. So, ang pinersecute ng 70 Next question, AD are please. called Next Christian. question. So, alin sa dalawang sinabi mo ang mali? Ang sabi mo, una, walang pinangalanan si Kristo na church, o yung sinabi mong may pangalan na church na Christian church? Alin sa dalawang sinabi mo ang mali? Ang tanong mo ang mali. Baguhin mo ang tanong mo sapagkat pangalan tinatawag mo. Proper noun ng church. Objection, moderator. Members yun. Objection. Ang sinabi mong Christian are members Wait lang. of Moderators the time. Church Stop of po muna Jesus yung time. Christ. Ano po yung Objection, objection mo, moderator. sir? Maliwanag ang tanong ko, no? Iyon ay categorical question. Sabi ko, alin sa dalawang sinabi niya ang mali?
So dapat mamimili muna siya doon bago siya sumagot. Yeah, pero meron siyang response, sabi niya, mali daw yung tanong mo. objection. Yeah, I got your, yung response sa kanina, Denmar. Mali daw yung question mo. Pero, Sir, Pastor Rosendo, paano niyo po sinabing mali po yung question niya? Pakipaliwanag po. Mali yung question niya eh. Kasi una, sinabi ko na walang pangalan yung church. At tapos sinaano niya na Christian daw yung pangalan ng church. Hindi pangalan church yung Christian. Those are the followers of Jesus Christ. Kaya huhulihin niya ako ano sa dalawang mali. Sino ba sasagot nun? Pamimiliin niya ako sa dalawang mali. Kaya yung kanyang tanong ang mali. Rephrase niya yung question. Yung tamang tanong, Demar. Meron ka bang counter objection doon? Or will we proceed to next question? Ang sinabi niya kasi, ang sinabi niya kasi walang pangalan. Tinanong ko kung ano ang pangalan ng simbahan na pinersecute ni Nero noong 70 AD. Sabi niya, Christian. Tinawag sa pangalan na Christian noong Acts chapter 11 verse 27. Ang maliwanag yung sinabi niya kanina, moderator. Yes. Pastor Rosendo, are you claiming na pangalan yun or yun ay katawagan lang sa kanila? Ano po ba sa dalawa? Ang sabi ko, walang pangalan. Ba't niya binibigyan ng pangalan? Yung Christian, sabi kong ganon, those are, are members of the true church of Jesus Christ. Hindi nagpangalan si Jesus. Na ang pangalan ng church ko, Christian, ha? Yeah. Walang ganon. Balo Denmar, next question na lang tayo. Next question. Okay, next question. So, ayon sa history na lang, wag na muna sa Bible. Sa history, according sa history, ano ang pangalan ng church na pinersecute ni Nero noong 70 AD sa Jerusalem? Wala nang ibinigay si Jesus. Pero kung gusto mo, yung mga apostol nagbigay. Ang unang binigay nilang pangalan, si Pablo, doon sa 1 Objection, Corinthians moderator. chapter 2, Yes. Focus ko lang Church saglit. of God. Moderator, di pa ako tapos Wait lang, may objection siya, sir eh. Ano yung objection Patapusin mo mo agad, na. sir? Objection, moderator. Ang tanong ko maliwanag, history, hindi Bible. Objection, Teka. moderator. Then Ang more- Bible is the best history. Yeah. Wait lang, moderator. Denmar, yun din yung sasabihin ko sana sa'yo. Yung Bible kasi considered siya as historical literature eh. So, paano yun? Yun nga, yung standard reference, historical reference, gaya ng encyclopedia, history book, yun yung hinahanap ko. Right. Ang point ko, saka yung point niya, nag-agree kami doon na yung Bible, historical literature siya na pwede mong gamitin as a point of reference sa historical events, historical facts. So, Okay. Moderator. Yes, sir. Comment lang, hindi yata alam ni kung ano ibig sabihin ng history. History is a record of the past. And the Bible, yun ay history. Record of the past is the Yes, sir. the Ganito na best, lang. Ganito na lang. Tanungin mo yung question mo ulit, Denmar, tapos bibigyan ko ulit siya ng sasagutin yun. Pero hindi ko na yan na-sustain naman yun. Okay. So, pursi tayo. Sige, ganito. Ano ang pangalan ng church na kinaaaniban ng mga Kristiyano na pinersecute ni Nero Cesar? Wala ngang pangalan sinabi si Jesus Christ. Yung mga apostol, sabi nila, church of the saints. Si Pablo, sabi niyang gano'n, church of God. Church of Jesus Christ. Maraming pangalan. Na walang particular name na sinabi si Jesus Christ. Ito, Roman Next question, Catholic ang please. pangalan nito. Next question, please. Hindi ganun, walang ganun. Next question. Okay. So, saang church na bibilang si Apostol San Pedro na binanggit mo kanina?
Ang church kasi, body of Christ, nabibilang siya sa body of Christ na Colossians 1:18 and Ephesians 1:23. Doon siya nabibilang sa katawan ni Kristo na hindi binigyan ng pangalan ni Kristo. Kasi katawan niya yun. Na walang pwede mag-angkin, hindi pwede angkinin niya ng Roman Catholic. Para idiretso ko na sa iyo. Next question. Okay. Hindi pwede ang Okay, next katawan ni question Kristo, ko, no? Roman Catholic ang Sige. pangalan. Next question, please. Next question. Siniwanan na kita dyan. So, ang tinatanggap mo ba na ang detoro, mula sa Greek na detoro, ang ibig sabihin ay second, hindi additional? Yes, second canon. At kayo lang ang naggagawa ng additional. Yan. Okay. So, next question, no? So, kung ang detoro ay second at hindi additional, tinatanggap mo ba na mayroong mga detoro canonical book? Well, hindi nga accepted yan eh. Na yan Deuterocanonical. Hindi accepted yan sa mga Hudyo. Wala sila, hindi nila kasama yon sa Council of Hamnia, hindi nila isinama yung Deuterocanonical. Maliwanag yon na walang Deuterocanonical Time. sa Next Hebrew question, Tanakh please. Bible. Next question. Okay, next question, no? So, kung hindi mo tinatanggap ang Deuterocanonical, sabi mo kanina, kahit wala ang Catholic Church, may Bible kayo. Sino ang nag-compile ng Bible ng mga Protestante kung wala ang Roman Catholic Church? Kung titingnan mo pinagmula ng Bible from the original manuscript, na ang dami na nauna, may Bible no? Kung sasabihin ko sa iyo, pag-aralan mo na lang kung ano-anong different kinds of Bible, magmula pa doon sa Latin Vulgate, na doon, pag-aralan mo na lang kung wala. Before Latin Vulgate, ano-ano ang mga naunang Bible. Bigyan kita na isa, Bishop Bible, Time. Time. Geneva Bible. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa dalawa natin. I commend these two both gentlemen sa inyo pong respect sa bawat isa. Maraming pong salamat. At ngayon po pupunta na po tayo sa conclusion na po tayo. Mauna Actually, sa napakahaba na po. Yeah, haba na natin na pag-usapan. Once again, if you're watching this on replay, Happy New Year po sa inyo. Ang topic po natin for today, bago matapos po ang ating debate, is all about kung sino ba ang nagkanon ng Bible. Yan po ang pinag-uusapan natin today. So ngayon, 5 minutes for Pastor Rosendo, negative side for the conclusion. 5 minutes. Thank you, Moderator Albert. No? Ang topic natin, bigla ang topic ito, sino ba ang nagkanon ng Bible? Sa akin, tinatayuan ko na ang Diyos ang nagkanon ng Bible, hindi ang Roman Catholic. Si Denmark, pinipilit niya Roman Catholic nagkanon. So ang pinag-uusapan namin, sino ang may tamang kaunawaan tungkol sa kanon? So ang kanon, ibig sabihin yan ay sacred book. No? Ando doon na yon, mga sagrado na. No? At ang nagsagrado niyan, sabi ko ganon, nag-inspired. No? Sa 2 Timothy 3:16, ang Holy Spirit, siya ang author ng Bible. Pinasulat niya ito, this is the Word of God. Kaya sinabing canon, which is the rule or measuring rod. Oh, we could call it standard of faith, practice, and doctrine of Christian. Kaya yun ang ibig sabihin ng canon. Doon pa lang sa word canon, malayo na kilometro at milya-milya na ang layo sa direction niya ni Denmark. Si Denmark, maniwala ka na nagkanon ito sapagkat that is the Word of God, Holy Spirit ang nag-inspired. Maniwala ka na yan ang standard of rule, na yan ay sacred book, na ang Diyos ang gumawa. Give the glory to God. Bago matapos ang ating mag-New Year na, give the glory to God. Kahit na paminsan lang, ibigay mo na sa Kanya. Huwag na dun sa Roman Catholic kasi hindi naman talaga sila. Ang dami nagkanon dito, sinabi mo,
Origen 22 books, no? O Clement 27 books, si Eusebius, marami sabi mo nagkanon at sinabi mo hindi sila nagkanon pinili. Yan din yung pagpili ni Damasus, ni Pope Damasus, noong 460, ni-ratify niya kasi yun ay mga canon na, sacred na yon, pinili niya lang na Roman Catholicism, alin ang pipiliin nilang sacred book. Ando doon na yon, nasa compilation na yon. Hindi sila sumulat noon. Hindi sila nag-inspire. Kaya ang canon, makita mo, yan ay standard na rule because that is the Word of God. Hindi Roman Catholic sumulat, hindi Roman Catholic nag-inspire, hindi Roman Catholic author, at yun, nag-compile lang sila. Kailangan mo na yung maniwala ka sa katotohanan. Mabubuhay ka ba hanggang next year na wala sa katotohanan? Mabuhay ka na giving glory to God. Sino ba? Tanungin mo ang Diyos. Ikaw ba, Lord, na nagkanon nito o Roman Catholic? Ay, inaano mo kasi na Roman Catholic, yung magisterium, ay infallible at sila ang sila ang final authority, magisterium, hindi a Bible. Sila ang final arbiter of truth, hindi Bible. Pero saan ka ba nakakalayo ng ganyang kaslasing katuruan, Denmark? Minsan, alam mo, medyo pagagalitan na kita sana New Year lang na dapat tanggapin mo na yung katotohanan, isuko mo na sa Lord, nasabi ka, the Holy Spirit, the Spirit of Truth, mabuhay ka naman next year na nasa katotohanan na. Itapon mo na yung kasinungalingan. Alisin mo na 2021. Itapon mo na yung mga maling aral. Doon ka na sa tamang aral sa Biblia. Gusto mo mga reference kasi Ayaw mo ng Bible, which is the best reference. Alam mo yung historical references, pwede i-thwart yan. Pwede i-twist yan. No? Kaya dami nagtutwist niyan dami nagtutwart niyan Kaya kung sinong theologian ka na religion, doon papanig yun. Huwag ka na pumanig doon. Pag pinili mo yung iba-ibang mga religion, siyempre bias yun sa kanila. Ang Bible, walang biases. Sabi ko sa 2 Timothy 3:16, meron ka bang dyan, ilalaban, na-inspired yan ng Holy Spirit. Ibig sabihin, canon yan. Ibig sabihin din ng canonization, canon book, inspired book, sacred book. Bakit sacred? Kasi inspired. Yan ibig sabihin ng canon. Huwag mo na bigyan ng ibang meaning ang canon para lang itaas ang isang klase ng reliyon. Manapadili tayo sa katotohanan. Sabi nga the Holy Spirit is Spirit of Truth. He is the real author of the Bible. And the Bible is the final authority and the arbiter of truth. Period. Hindi natin reference sa mga reference hindi tayo minsan makakano yan. Kung ikaw Iglesia ni Cristo, reference nila, another religion, reference nila, dito tayo sa Bible. At dito makikita natin na ang Diyos talaga ang nagbigay Time's up. ng inspiration, Maraming ng salamat. canonization. Pastor Rosendo. Thank you very much, Pastor Rosendo, for your conclusion for today. Now, we will go to our Brother Delmar from the Roman Catholic. Yes, thank you. Brother Delmar, your conclusion for 5 minutes. Thank you. Okay. So, hindi naintindig ni Pastor Rosendo hanggang sa uli na ang Protestant Church ang nag-canon ng Bible. Instead, inamin niya na hindi nag-canon ng Protestant. Tapos sasabihin niya na may Bible sila without the Catholic Church. That is not true. Because sabi dito mo sa Zondervan Pictorial Bible Dictionary, page 115, ano sabi dyan? The biblical canon is the canon of scripture, list of books considered to be authoritative scripture by the church founded by Christ. The Greek word canon, when applied to the sacred scripture, refers to the list of books of the Bible authoritatively declared by the Catholic Church. Napakaliwanag ho. At ano pa ang aking sinabi kanina, mga kapatid, napakarami kong sinabi kanina na reference. Anyway, sabi dito, baka hindi pa siya kontento doon na binanggit ang Catholic Church. O sige, yung church founded by Christ,
No? Ano yung church founded by Christ? World History by O'Brien, page 138. The Catholic Church founded by Jesus Christ in year 33 AD in Jerusalem. O kung hindi ka pa kontento dyan, Pastor, ito o. Ano pa ang basa? Basahin natin sa page 139. Sabi diyan, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. It forbids the Catholic Church to exist. In years 64 to 68 AD, Nero started the persecution of Christians. So yung mga Kristiyano na gumagamit ng canon of scripture, no, ay Katoliko. Kaya nga, hindi ka ba magtaka? Si Justin Martyr, si Origen, si Eusebius, si Cyril of Alexandria. Oh? Sino ba? Si may binanggit ko, si Saint Jerome, no? Na yung mga fathers, early fathers in the early church. Oh, mga Katoliko. Oh, ngayon yung Council of Jamnia, no? Paulit-ulit ko sinabi, Pastor Rosendo, bakit mo tinitindigan yan? No? Samantalang it's a myth. There is nowhere you can find a Council of Jamnia. No, basahin natin dito sa The Early Church ni Henry Chadwick, page 1040. Ano sabi diyan? Sabi, there is no evidence that any list of books was drawn up at Jamnia. Wala ngang Council of Jamnia, Pastor Sendo. No? Kaya sabi dito, the conclusion that there was no rigidly closed canon in Judaism in the 1st and 2nd centuries AD. Wala nga, Pastor. O, tutuloy ko yung basa. Baka sabihin mo, pinutol ko. O, tutuloy ko yung basa. Sabi dito, no? Ayan. Sabi dito, no? There is no closed canon of the scripture at the time of Christ. Wala. So, sino lang ang nag-canon? Kami ang nag-compile, kami ang nag-ratify kay Pope Damasus, yung time ni Pope Damasus, kami ang nag-canon, kami ang nag-translate. When you say canon, it's a sacred book. No? The church has the power, authority given by Christ to Saint Peter to determine what is sacred or not to be added, included in the canon. So sana maintindihan mo. At sana magbago ang isip mo na hindi kilalanin ang simbahang Katoliko. No, history tells us that the Catholic Church canonized the Bible. Napakaliwanag yan. So thank you so much and Happy New Year sa inyo. Nawa katotohanan lang ang masumpungan ninyo sa debating ito. Thank you so much, Brother Albert at saka Pastor Rosendo. Ayun, maraming salamat po sa dalawa natin pong debaters for today. Maraming salamat, Kuya Delmar. Maraming salamat, Pastor Rosendo. We would like to, of course, appreciate yung mga kasama natin kasi itong ating debate for today ay tumagal din siguro mga 41 minutes, that long. So we would like to appreciate yung mga kasama namin sa group chat na palagi namin kasama araw-araw. Of course, si Pastor Val, si Nash, si Kuya Marty, si En, si Magella, si Magella kasama na si Bahid, si Kuya Jumong, of course si Cyrus, si Kuya Fernando na nakaisa kanina, si Clyde, and si Hogie, si Reuel, and of course si Kuya Marty. Maraming later po tapusin na po natin yung debate kasi this is recorded. Once again, maraming salamat po. And this is your moderator, Albert, signing off.